Ayon po sa NEDA, pag gumastos po kayo ng 64 pesos sa pagkain nyo ng meal 3 times a day, hindi na po kayo considered na food poor. So sa ibang salita po, pag kumain po kayo ng meal ng 3 times a day, nakagastos kayo ng 64 pesos, pwede na po yun. So sang-ayon po ba kayo doon o hindi? Ano po yung opinion nyo tungkol doon? Hindi po ako sang-ayon sa 64 meal kasi yung isang kain pa lang po ng almusal, di na po kakasya yung 64. Dito po sa Makati, ang minimum po na pagkain dito is 80 pesos. Isang kain lang. Paano nyo po pagkakasyahin yung 64 pesos na sa isang araw sa amin dito? So kung talagang sasagadin nyo po yung 64 pesos, ano lang po yung mabibili nun? Kasya po ba yun ng kahit isang meal? Siguro kaya ng isang meal na gulay, siguro around 50. Tapos yung kanin ng 15 pesos, siguro may sukli pa na piso. Yung 65 mo, kaya magiging 64 sa isang kain. So sa tingin nyo po, ano po yung halaga na mapagkakasya na makakakain po kayo ng 3 times a day na maayos, na decenteng pagkain? Sa tingin ko yung pagkain na 3 times a day, almusal, tanghalian, sa gabi. Opo. Dito sa Makati, kung magbe-base ka sa presyo, siguro mga around 250 to 300. Kasi yung mga bilihin dito hindi rin naman mura. Lahat sila pantay-pantay ng presyo. Ang mga meal dito is 80 pesos kada isang meal. Kaya kung kakain ka ng 3 beses, mga 250 to 300 ang meal. At sa huling tanong po, sa tingin nyo po, ano naman po yung halaga para mapagkasya pag ang pamilya nyo po, yung typical po na Pilipinong pamilya na 5 yung miyembro, magkano po yung kailangan para masustentuhan yun? Kung 5 kayo sa pamilya, kung bibili kayo, siguro around mga 1,800 to 1,000 yung average pag bibili kayo. Pero kung magluluto naman kayo, siguro mga 500 to 600. Ileles nyo dun yung mga rekado, yung kuryente, gasol. Yun po, ganun po ang range ng pag magluluto, 500 to 600. So hindi pa rin po talaga sapat yung minimum wage na 610 ngayon? Ay, hindi po, wala nang matitira. Ileles mo pa yung pamasahe dun, syempre. Paano pa kakain yung pamilya mo? Nauubos lang lahat sa pamasahe, saka sa pagrenta dito, pag dito ka tutuloy. Yun po, ubos ang minimum wage dito sa Manila. Yun lang po, salamat po sa inyong oras. Thank you din po. Do you agree with that or not? I totally disagree with that, since you could only say that you're totally nourished or comfortably eating 3 meals a day if you have, I think, like, let's say a minimum of 300 to 450 pesos. Because even if you eat in Carinderia, so sometimes I eat there, and the cheapest I would get would be 75 pesos, and that's just 1 meal. So how much more if it's 3 meals? Yeah, so totally disagree with that. So it's really impossible to fit in like 64 pesos. Well, what can you get with 64 pesos? Not even a decent meal, I guess. So it's probably just rice and Just sauce. rice. Or if you cook at home, yeah. But still, if you do groceries, the inflation right now is just crazy. So you think 300 to 450 would suffice? Yeah, I guess that would be a decent meal already. How about for the typical Filipino family of 5? How much would they need to eat 3 meals a day and still get the appropriate nutrients? I've been living alone, so I can't really estimate family of 5. But I guess
1K to 1.5. Alright. Thank you so much for your time. That was great. Thank you. Ayon po sa NEDA, 64 pesos lang po ang kailangan para hindi na po i-considera na food poor dito sa ating bansa. So, sa ibang salita, 64 pesos lang po ang kailangan para kumain ng 3 beses sa isang araw. Sang-ayon po ba kayo dito o hindi? Ano po ang opinion nyo dito? Hindi talaga, hindi ako sang-ayon noon kasi hindi talaga kakasya yon. Kahit anong budget mo doon, sa 3 kainan, 64 hindi talaga kasya. Kahit anong pilit mong budget, hindi talaga. Kahit magluto ka man, wala, hindi kakasyahin yun. Pilitin mo, baka sa dalawang kainan, pwede. Pero sa 3, hindi, mahirap talaga. Lugaw na lang kakainin. Yun lang ang masasabi ko na hindi talaga kasya yun. So sa opinion nyo po, kung talagang pipilitin yung 64 pesos po, ano lang po yung kayang mabili nun? Ang mabili nun, toyo lang. Saka bigas nga, magkano na 1 kilo. O, isang araw, hindi naman kasya. Kung sa 3, isang tao, ang 1 kilo, siguro kasya 3 kainan. O, paano pa yung ulam? Wala na. Anong kilo ng bigas ngayon? Kulang, hindi talaga kasya. Pilit na gawin. 100 siguro, pwede, kasya. 100. Baka sakaling pumasya. So sa tingin nyo po, mga 300 pesos po, kaya nang masustentohan yung 3 beses sa isang araw na kain? Ayun, kaya na yun. Medyo na kain yun. Medyo masarap-sarap siguro. Pero yun, 300 pwede na yun siguro. Hindi ka na kapusin talaga noon. Ganun lang. Yun lang po, salamat po sa inyong oras. Thank you. Thank you rin, thank you. Ayon po sa NEDA, 64 pesos lang po ang kailangan para makakain po kayo ng 3 beses sa isang araw. So sa ibang salita, sapat na po daw yun para makabili ng pagkain sa 3 beses sa isang araw. Sang-ayon po ba kayo doon? Ano po ang opinion nyo? Siyempre hindi. Imposible yun, no? Ako nga, single ako dito sa Makati for the whole week. Kasi yung family ko nasa Bulacan, diba? Hindi magkasya yung 100 na pesos for the whole day. Kasi like sa Jolly Jeep, magkano na ang pagkain dyan dito, diba? Sa Ayala especially. 60 ang per meal. Wala pang rice yun, ha? O for example, mag noodles ka siguro. How much is the noodles in tindahan? I think 13 pesos eh. Yeah. The pancit canton, 13 pesos. O itlog, rice. 3 beses ka kumakain. Wala ka na merienda dyan, ha? Hindi siya kakasya, definitely. Imposible. So hanggang saan lang po ba aabot ang 64 pesos? Kaya po ba ng isang pagkain yun? Sa isang meal, siguro, kasya. Pero not definitely full day, kakasya siya, hindi. Siguro, kahit ba noodles, tapos may rice ka pa, hindi pa rin kakasya. Kasi ang mahal-mahal ng bigas ngayon eh. Kahit yung pinakamurang bigas, ang mahal-mahal na. So everyday ba magno-noodles ka? O kaya magtutuyo? Hindi pa rin siya kasya. Magkano tuyo ngayon sa tindahan? Ang mahal na rin, di ba? 20 pesos tuyo. So imposible yung sinasabi ng NEDA na yan. So sa tingin nyo po, magkano po ang kailangan para masustentuhan ang 3 beses na pagkain sa isang araw para po sa isang tao? Siguro kung single ka, baka sobrang pinakatipid na yung 150 pesos. Kasi sa breakfast lang, hindi ka nakakain ng rice eh. Magpandesal ka na lang for 20 pesos. Tapos sa lunch and dinner, ayun, yung remaining na 130. Pwede na yun. Sa akin ha, Okay. as single, wala pa yung family ko dito noon. Hindi talaga kakasya kahit anong angulo mo tingnan. Para sa isang pamilya po na Pilipino, yung typical po, yung 5 po yung member nila, dalawa yung magulang tapos 3 yung anak. Magkano po kaya ang kailangan para sa isang araw? Yung masustansya pong pagkain. Baka 300.
Isang araw, Isang no? araw po. Yeah. Kasi ang hirap eh. So, tingin niyo po, kasi sa ano is yung ano Kung saan po kayo? oh, yung family kung ano ba yung pagkain nila everyday. So tingin niyo po sapat na yung 800 o 1,000? Sa isang araw? Opo. Parang malaki yata yun. Hindi ba malaki? Masyado malaki. Oo. Yeah. Baka 500. Pero pinaka ano na yun tipid Mahina. na tipid. Oo. Kasi for one day, parang 100 na lang per tao. Mm. For the whole day. Kung 5 members in the family. 500. Pero sobrang tipid yan. Yan yung hindi pa masasabing masustansya yung pagkain o ulam. Yung meron pong karne, gulay. Oo. Siguro gulay, tapos tuyo sa umaga or pandesal. Baka magkasya yung 100 per person. Yun lang po. Maraming pong salamat sa inyong oras. Thank you.